kasi may pag-aaral itong global security analyst na hindi naman sa atin ito eh. Ibig sabihin, ito'y third party. Objective ito tumitingin. Ngayon, tinitingnan lang ni dating Secretary Alunan yung nangyayari na ba yung sinasabi nitong global security analyst na to. Sa tingin niya, nangyayari na. That dapat maging aware tayo. Lalong-lalo na, di ba paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, we are so busy doon sa WPS. We're so busy doon sa mga isda doon. Hindi natin alam, nandito na sila sa loob. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi yan na hindi ko maintindihan. Ang tingin pa nila sa atin, we are pro-China. Ito nga yung paulit-ulit namin sinasabi. Tanggalin nyo yung punyetang pogo na yan. Yan ang dapat nyong gawin. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Yung nandito na sa loob. Hindi yung nandun sa labas. Na alam naman natin, ginamit lang yung issue na yan para sa confidential pa ni BP. Diba? Ang issue ngayon, they already here. Na-infiltrate na ho tayo. At yung intelligence na yan, meron pa. Galing din kay Lacson. Hindi ko maintindihan, pagbibintangan pa tayo, maka-China. Mga gunggong. Tanga kayo kasi. Yan ang problema sa inyong mga nagsasabing makapili. Makatanga kayo. Yan ang problema sa inyo. Diba? Hindi kasi kayo nag-aaral. Hindi kayo nag-google. Hindi kayo nagre-research. Puro lang kayo kung ano sabihin sa inyo ng mga vlogger ninyong Ensimada. Yun ang pinaniniwalaan nyo. Tuloy. Society. Because if we don't make them aware of what's going on, if they're not fed the right information at the right time, they cannot be harnessed for... Ito, tulad nitong isa, sagutin natin to. Paano kasi naging kaibigan matalik ni PRRD ang China? Mamaya, sasagutin yan. Pero ngayon pa lang, sasagutin ko na sa'yo. Alam mo kasi, tandaan mo merong pinanggalingan yung relasyon na ginawa ni Pangulong Duterte dahil ang pinanggalingan niya nagkaroon ng sigalot mula noon sa panahon ni Aquino. Nagkaroon ng problema dyan eh. Diba? Nagkaroon pa nga ng standoff. Nasira yung relationship. So, for President Rodrigo Roa Duterte extend na magkaroon muna tayo ng sapat na armas, sapat na gamit. Kailangan niyang maglaro. At yan ang ginawa niya, nilaro niya muna ang China. Yan ang tinatawag na geopolitics na kailangan niya munang laruin. Kasi nga nagalit na sila sa atin noon. So para hindi muna sila umatake, hindi muna sila gumawa ng hakbang, ang ginawa ni Pangulong Duterte, sige magkaibigan muna tayo, sandali. Habang kami, nag-iipon kami ng gamit. Anong example niyan? Tingnan nyo ngayon. Nung hindi na tayo kaibigan kuno ng China. Diba? Kasi, iba na turing natin sa kanila. So, mula nung hindi na natin sila kaibigan, doon na sila nagsimula ng forward. Kasi nga, wala kaming maaasahan sa administrasyon na ito. Itutuloy na namin ngayon yung talagang plano namin. Ngayon, maaari bang mali yun? Maaari bang tama? Maaring tama na depende ho yun sa intelligence na natatanggap ng ating presidente. Ano ibig sabihin nun? Sa tingin ba na... Kasi hindi ho natin alam ang buong eksena eh. We do not know how weak or how strong our AFP. Only specifically the president knows about it. Bakit? Ang intelligence sa kanya nagre-report. Sa kanya nagre-report ang buong AFP. Hindi ho natin alam yan at hindi sinasabi yan sa tao kasi that's a sensitive matter. Bakit ho kanyo? Uulitin ko para ho sa mga tanga na nakikinig dyan. Alam ko may mga tanga nakikinig dyan eh. Alam nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, meron ako mga kaibigan na mga sundalo. Alam nyo ho ba na paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo? Nung panahon ni Pangulong Duterte, natagpuan niya ang AFP. Marami sa AFP walang mga baril. Sundalo ito Yung mga may pera, bumibili sila ng sarili nilang baril.
Okay, yung may mga posisyon, bumibili sila ng sarili nilang baril at mini-mission order na lang nila. Okay? Ganun ho yun. Alam ko ho yan. Huwag na ho kayo magmagaling at hindi ko nasasabihin kung paano ko nalaman yan. Okay? Alam ko ho yun. Ngayon, paano nangyayari ng mga sundalo nun? Wala silang baril, so kung saan sila ididestino, hiraman sila doon. Kulang-kulang ang baril noon. At alam nyo kung ano ginawa ni Pangulong Duterte? Una niyang ginawa, inarmasan niya yung mga sundalo. And I know it. Bakit? May kilala kong na-involve dyan sa na supply. Di ba kaya nga niya sinabi noon, meron tayong mga kanyon na wala namang bala. Sinabi niya yan nung una, ewan ko kung natatandaan niyo yun. Kasi nga, binigyan tayo ng weapon, kuno, ng isang bansa dyan na wala namang bala. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? He dealt with kung sino-sino. At kasama na ho dyan ang Russia. Kaya nga ho, di ba, nagdatingan? Nung panahon ni Duterte, yung modernization ng AFP gumanda. How are you going to do that kung merong uma-attacking external factor? Di ba? Hindi ho pwede. Kaya kailangan, kunwari, sa mata ng China, kaibigan muna tayo ha. Habang tayo nag-iipon, pinalalakas natin. Di ba? Ganun ho ang dapat tamang ginawa ni Pangulong Duterte. Yan yung pinapaliwanag dito na hindi nakikinig itong ewan ko ba ito si Isguera. Kung merong, tanggalin mo kasi ang headphone mo, baka nakikinig ka lang ng music dyan eh. Feeling ko nakikinig ka ng music dyan. Hindi mo pinakikinggan yung ini-interview mo. For national defense or even for that matter, civil defense. They cannot be a good partner to the government who is probably more aware of the situation but is not unwilling to say so to the public for whatever reason, no? Okay. But I've been listening very carefully to what President Bongbong has been saying, Secretary Gilbert and Secretary Ed Año, and Okay. I hear them. I hear them. Sige, sir. Pupuntahan natin yung mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ngayon, no? And then I think you would tingnan agree mo. with me na yung environment ngayon under the Bongbong Marcos administration, mas open. Mas marami nakakapagsalita dun sa pambubuling ginagawa ng China. Tama po ba? That's correct. As a matter of Tingnan ninyo yung mga tanong niya. Yung tanong niya, it's not based doon sa sinasabi ni Alunan. Nakikita nyo? Meron na siyang prepared question kasi pinapaliwanag ni Alunan dito that will be filtrated. Anong tanong niya bigla? Ngayon, medyo nakakapagsalita na mga tao sa administrasyon ni Marcos, ha? Parang sabi ko, nakinig ka ba sa dinidiscuss ni Alunan? Ganito siya bumabali ng interview. Nagsasalita yung mama, nagpapaliwanag what is happening right now. Biglang ang tanong niya, ngayon nakakapagsalita na ang tao sa pambubuli ng China. Tingnan mo, kabig bigla, biglang kakabig. Oh, kitingnan nyo. In fact, the Coast Guard has applied a very good strategy, and they're in other words, they're fighting information warfare in a better way now than before. They are putting the spotlight under the Chinese, recording every misdeed that they're. So sinagot pa rin ni Alunan yung tanong. Tingnan ninyo yung follow-up question ni Isguera. Iba na naman. Parang hindi talaga nakikinig eh. Doing the South China Sea. And our media here on land, some of them are conscientious enough to report what the Chinese are illegally doing in our country. Yes, That's sir. good. That's good. Oo nga. Oo, kasi nga, from where I'm sitting, nakikita ko parang nagkakaroon din ng house cleaning ngayon yung Marcos administration. Kasi nga, pasensya na kayo, no? Parang hirap naman pakawalan nung Duterte administration. Ayun na! Doon sa mga ginawa nila in favor of China. At marami dito sa mga viewers natin hindi ma-accept yung idea na yun. Kasi nga, he was very friendly to China. He opened the country to China. He allowed POGOs to actually proliferate. Tingnan mo, babarayin na siya. Tingnan ninyo. And then, parang hirap yata tanggapin para sa marami na walang I just want to say, please don't apologize to me.
you have nothing to apologize for to me, because as far as I'm concerned, I'm an ordinary citizen, and I can see exactly what the mistakes were during the Duterte administration. Whether it was meant or not meant, the consequences were this, no? What were these mistakes from your perspective? Well, yung sinasabing pivoting to China, no? Christian, you must understand how geopolitics is played, and sometimes what the political leaders do or say is not exactly done in a straight line, no? Nagigets niya yung paliwanag ni Alunan? Ha? Sinasabi niya, kasi sa geopolitics, iba kasi minsan yung sinasabi ng presidente at yung inuutos niya sa baba. Kailangan matutong maglaro ang presidente. Yan yung pinapaliwanag ni Alunan na hindi talaga sumasaksak sa utak ni Esguerra. Oh. Aminin nyo na may palpak. Alam mo, wala naman Iceman, wag kang ano ha. Walang nagsasabing walang pagkakamali ang mga Duterte. Meron. Sino man nagsabi sa'yo walang pagkakamali si Pangulong Duterte? Ikaw. Ako naniniwala ako, lahat ng administrasyon may pagkakamali. Pero para idiin lamang si Duterte, ay yun ay maling kaisipan. Walang perpektong presidente. Mayroong pagkakamali bawat administrasyon. Pinapaliwanag nga natin dito, pinapaliwanag ni Alunan na minsan iba ang sinasabi ng presidente in public to gain some trust, to gain some leverage. Pero pagdating sa baba, iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Ha? Yun ang sinasabi dito. Makinig ka kasi. Ang problema sa'yo, gumagaya ka kay Esguerra, nakatakip ang tenga. Sometimes they work in crooked lines. Oh. And pinapaliwanag niya nga dito, minsan ganyan talaga. Minsan iba yung sinasabi, iba yung kaya nga minsan crooked lines ang nangyayari, 'di ba? Kailangan mag-appear si Presidente Duterte noon na kunwari kaibigan tayo. Saka nakakita yung kalaban mo, binibigyan ka ng armas. Nga. Tanungin kita, ha? Saan ka nakakita na yung kalaban mo, inaabutan ka ng armas? Saan ka nakakita na yung kalaban mo, binibigyan ka ng mga investment? Saan ka nakakita nun? Paano nangyari yun? Oh, eto pa. Tandaan ninyo, yung paulit-ulit natin sinasabi dito, yung leverage. Paano ho yan? Halimbawa, tanungin kita, para sa kalaman mo, medyo may mga bobo dito eh. Bakit niya sinubukang cancelin yung BFA? Diba? Kasi alam niya that the America needs us more than we need them. Ibig sabihin, meron akong bargaining chip eh. Lamang ako eh. Lamang yung pang-bargain ko eh. So kunwari, mumura-murahin ko kayo, tatanggalin ko, itetreting ko kayo, tanungin kita, nawala ba yung BFA? Hindi. Bakit? Nilaro niya Amerika eh. Naging kaibigan ng China, tumulong ang Russia, nagbigay ang China, tanungin kita, tumigil ba ang pagbibigay ng Amerika sa atin? Hindi rin. Bakit? Basa ni Pangulong Duterte na kailangan pa rin sumipsip ng Amerika sa atin. Because they need the BFA, they need something from us. Ganon kagaling ang ating Pangulong Duterte na ganon kayo kabobo na hindi nyo maintindihan yun. That means playing the game for as long as the purpose is to uphold or protect the national interest. Oh, ayan oh. Pinapaliwanag nga dito ni Alunan, kailangan niyang ni Pangulong Duterte maglaro ng game noon para sa national interest natin. Ganun na nangyari. Okay? At that particular point in time, there were two... Pero syempre, after nito, hindi pa rin matanggap ni Esguerra. Kailangan niyang maipasok yung agenda niya. Hindi para makinig. I'm not trying to explain for Duterte. He can explain for himself. But this is my discernment. At the time that he took over as president, he had personal issues with the United States. Personal yun.
Pero pagdating sa policy, it held, notwithstanding the fact that he was threatening the cancellation of the VFA. Eventually, binalik niya. And then he invested a lot of money in modernization of the armed forces. Hindi niyo alam siguro, baka you're not privy to... Hindi, kasi tanga ho yun sila. Kaya hindi nila alam. Kasi nga basta galit sila kay Duterte. Basta, kahit anong gawin ni Duterte, galit sila. So, saradong isip nila Yun ang dahilan kung bakit hindi nila alam, Secretary Alunan. To mga comments niya na midway through his administration, ang narinig ko from his insiders. Sabi ni Boss Dada, ang sakit nun, you are not privy. Explain privy further. Sunog na sunog si Esguerra dito, correct kayo. Pero tingnan mo, ang taas ng ihi nito, feeling niya tama pa rin siya. Walang pinagkaiba ito kay Libayan eh. Yung olat na, lumalaban pa. Oo nga sabi ni Neil Millenias, nakakaya sabihin na hindi nyo alam, media pa man. Alam mo kung bakit hindi nila alam? Sarado kasi isip nila. Instead na alamin nila, alam mo yun, sinasarado nila isip nila. That's why it is important also for us who did na hindi bumoto kay Marcos, na hindi dapat sarado isip natin. Kasi once naging sarado na isip natin kay Pangulong Marcos, dahil hindi nga natin siya binoto, hindi natin siya sinuportahan, magbabago na yung judgment natin. Hindi tayo matututo. Kaya napaka-importante dito sa channel na ito. Hindi tayo dapat maging biased with ED, ha? Hindi tayo dapat maging biased kahit hindi natin gusto si Marcos. Dapat we learn. Matuto tayo. Sandali, may punto ba yung sinasabi ng mga tauhan ni Marcos? May punto ba yung polisiya ni Marcos? Tingnan natin, 'di ba? Tama ba yung diskarte niya ngayon? Kailangan open din tayo. Huwag tayong gumaya sa mga katulad ni Esguerra. Nasarado isip. Cabinet secretaries, he was very much aware that China would not be persuaded to ease up on the Philippines. Nakita niyo yung paliwanag niya? Kung hindi sa ginawa ni Pangulong Duterte daw, hindi mag-i-ease up itong China nung panahon. Kasi nga, tandaan ninyo, ang pinanggalingan nun, nagalit sila nun eh. Isipin nyo bakit nila sinabi na may pangako sa amin eh. Natatanggalin yung barko na yan. Di ba sinabi ng China? Sa tingin ninyo, kanino galing yun? Sino ho ba ang nakikipag-usap sa China noon? Sa likod? Sa backdoor? Sinong nakipag-deal noon? Backdoor negotiation ang ginawa. Alam niyo ibig sabihin ng backdoor negotiation? Ibig sabihin, walang documents yan. Nag-usap lang yan na parang, hindi, sige, ito pangako namin, ito gagawin namin, ito. So, nung hindi ginawa, abay malamang nainis. Remember, alam ni Pangulong Duterte yan. Bakit? Ang intelligence sa kanya sinasabi. Hindi kaya natin alam o kaya di kaya sinabi ng AFP sa kanya, alam mo Mr. President, kasi nung panahon ni ganito, may backdoor eh. Ipinangako talaga ng Pilipinas ito eh. Kaya nainis ang China. Ganun ba? Kaya siguro sinabi ni Pangulong Duterte, sandali, didiskarte muna ako. Na medyo bubula-bulahin niya muna ang China para medyo relax to. Para naman hindi siya masyadong mainit ang ulo. Kita nyo? Ano nangyari? Abay, tinulungan pa tayo. Isipin nyo to kaaway tayo pero tinulungan tayo. Okay. Pero how do you explain yung mga public pronouncements niya na sinasabi niya? I will not explain for him. He should explain for himself. Hindi, kasi I was never his advisor, so please don't ask me.
Yes, sir. I know. But someone actually supported him before, no? Don't worry. No. That I don't like that. I don't like that, Christian. I don't like that assumption. Yan kasi ang problema. Yan ang problema dito sa mga anti-Duterte na to. Galit na galit sila pag tinatawag silang pinklawan, dilawan, kasi labeling yun. Pero anong ginawa nila? Anong ginagawa niya ngayon? He is labeling Alunan to be supporter of Duterte no matter what. Nag-gets ninyo? So anong ginagawa niya? Nililabel niya ngayon si Alunan. Hindi kasi supporter ka ni Duterte kaya sinasabi mo yan. Barado siya. Sandali. O ito, binara ngayon siya. O balik natin ha, yung part na yan. With the United States. Personal yun. Pero pagdating sa policy, it held. Notwithstanding the fact that he was threatening the cancellation of the VFA, eventually, binalik niya. And then he invested a lot of money in modernization of the armed forces. Hindi nyo alam siguro, baka you're not privy to mga comments niya na midway through his administration, ang narinig ko from his insiders, cabinet secretaries, he was very much aware that China would not be persuaded to ease up on the Philippines. Okay. Pero how do you explain yung mga public pronouncements niya na sinasabi niya? I will not explain for him. He should explain for himself. Hindi. Barado number 1. Tama si Boss Dada eh. Kung gusto niya marinig yung mga prinsipyo na gusto niya mangyari, sana in-interview na lang niya si Ontiveros eh. Tapos nagbulahan sila. Huwag na masalsalan. Pangit naman nun. Oh. Ito yung barado number 1. Barado number 2, tingnan ninyo. I am not I was never his advisor, so please don't ask me. Yes, sir. I know. But someone actually supported him before, no? Don't worry. No. That I don't like that. I don't like that, Christian. I don't like that assumption. Supported because I've been attacked by so many people here. Alunan adored this guy that he could do no wrong. I don't like that assumption that I was his supporter. In that sense. But in that sense, okay? Policy? I supported the policy of protecting the national interest. Okay. So and that protection included keeping our allies. Oh. But nobody asked me then. Nobody asked me then. Everybody was looking at Duterte. Oh. But I was on the side of the De Lorenzana, where we were sticking to the national interest and making sure that we strengthened our alliances. Yeah. Kasi nga, so let's keep it that way. Let's keep it in that perspective. Yeah, I understand. Kasi nung panahon ni President Duterte, I was also in touch with some people from within na sinasabi nila, kahit yung mga public pronouncements ni President Duterte, obviously favoring China, merong stability from within the military and from the defense establishment. Di ba? Yeah. Tama ba? Christian, can you do me a favor? We're talking about the grand scheme of China here. Let's not focus on the past, okay? Let's focus on the present. Yan problema kasi kay Christian Esguerra. He is politicizing everything. Lahat ng sagot ni Alunan, pinopolitika lang niya para maidiin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ni Alunan dito, sandali, ang pag-usapan natin, yung ano na bang nangyayari ngayon? Ano ba dapat gawin ngayon? Hindi yung ano ba nangyari nung nakaraan. Ano ba kay Duterte noon? Ano ba kay Duterte? Anak ng weting si... Obsessed ka kay Duterte? Mas ano ka pa pala kay Duterte kaysa sa DDS? And on the future, what we can do to defend ourselves against China. Can we do that? Yeah, because we're doing our audience a disservice by keeping them rooted in the past without looking at the present and working for their future security and safety. Politika kasi ang habol nito ni Christian Esguerra. Buti na lang, tigasin to si dating Secretary Alunan. Diba? Supalpal sunog. Magsama kayo ni Libayan. Kung ako sa inyo, magsama kayo, mag-collaborate kayong dalawa. Ang target mo si Duterte, siya ang target niya si Tulfo. Ang sarap ninyong pakinggan. Bakit?
Magkaiba kayo ng target, pero iisa pinag-uusapan nyo. Diba? Ang sarap nun. Mantakin mo kunwari, ang issue ay Pogo. Sisisihin ni Libayan si Tulfo. Ikaw sisisihin mo si Duterte. Ang issue yung busway. Sisisihin ni si Tulfo. Ikaw sisisihin mo si Duterte. Diba? Ang saya nun? Magsama kayo, hoy! Safety and survival. Can we do that? Don't worry, sir. Papunta tayo dyan, no? Kasi nga, hindi naman pwedeng parang bibigyan natin ng free pass, no? Yung nakaraang 6 na taon, no? Kasi nga, honestly, hindi talaga maintindihan ni Esguerra, no? Ano akala niya free pass niya? Hindi yun ang punto dyan. Bawat presidente merong diskarte na hindi natin alam. Bakit to? Dahil nga, ulitin ko, sila ho ang nakakaalam kung ano yung mga intelligence na pumapasok sa kanila. Okay? Ngayon, perfecto ba yung ginawa ni Duterte? Hindi ho. Ako, isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, may part doon na gusto ko na maban totally ang Pogo. Medyo pinigilan niya yun. Hindi ko alam kung bakit. Tama ba yun? Sa pananaw ko, mali. Pero iba ho kasi yung naiisip ni Pangulong Duterte noon. Baka ekonomiya ang iniisip niya noon. Di ba? He did not commit any crime. By working with China, for example, that was no different from what the Americans were doing. Yun. The Americans were in bed with China. Oh. They built China to where it was. Oh. Ay, come on. That's geopolitics. Oh. And then, who are our top 3 trading partners? Sino ba? China, United States, and Japan. Oh. You're gonna let go of number 2 trading partner? At what's gonna happen to the economy? Hindi! Kasalanan ni Duterte yan! Basta! Kasalanan ni Duterte! Nagigets nyo? Kasi tandaan nyo, balance yan eh. Balance. Naalala ninyo? Pinaliwanag ito ni Sas Rogando Sasot eh. Pinaliwanag niya ito kung bakit. Paano kung mag-sanction ng economic sa atin, ang China? Paano kung hindi sila mag-export ng mga kinakailangan na natin na ginawa nila noon, yung saging, di ba? Pinaliwanag. Bumagsak tayo noon eh, yung ekonomiya natin bumagal. Tandaan ninyo, it's a matter of balance yan. Kaya nga, ang ginawa ni Pangulong Duterte, naging kaibigan niya, kinaibigan niya lahat. Yung sinasabi dito ni Secretary Alunan eh, kinaibigan niya. Kasi nga, anong example niyan? Kahit nga ho Amerika eh, kinakaibigan ng China eh. Bakit? They need them. Yun ang punto dito eh. Kailangan din, balansin dapat. Eto, hindi, basta si Duterte may kasalanan. Sabi nito ni Alfonsen Los Bañez, if I am Alunan, parangkahin ko si Esguerra, lutang na interview pa. Ito, magpropaganda lang po kayo kasi against Duterte dahil may person. Alam mo, mga kababayan, intindihin nyo na lang si Christian Esguerra. Nawala ng franchise yung istasyon niya eh. Dahil sa administrasyon ni Duterte. O syempre, hindi, kunwari lang kayo ha. O, kunwari, may isang tao, siya ang may kasalanan kung bakit kayo nawala ng trabaho. Anong magiging reaction nyo? Hindi, di ba? O, kunwari ako, nawalan ako ng trabaho, eto negosyo ko. Biglang tinanggalan mo ako ng resources. Abay, magagalit talaga ako. Di ba? Magiging bitter talaga ako. Tuloy. What's going to happen? It will worsen the poverty in this country. So you have to think of those things about the national interest. You cannot just be one-sided. No. Don't worry, hindi naman ganun ka black and white yung perspective ko dyan personally, no? Hindi ganyan ka black and white. Iba nga ang punto ni Alunan, balik ka ng balik kay Duterte. Kasi hindi black and white.